Ngayon, ginagawa nilang fall guy. Itong si Vice Admiral Albert Carlos. Vice Admiral Carlos. Na wala daw ganun. Mayroong isang kawani na kausap kuno. Pero ikaw nagdadaldal eh. Bakit hindi mo Ipresenta. ipresenta yung kawani? Para may tinatago kayo sa sambayanang Pilipino? Paring anong masabi mo dito? Ikaw, well-versed ka dito sa mga kabulastugan, itong Gibara ba? Ano ang apelido nito? Teodoro. Klase Teodoro. ni Secretary Eduardo Anyo Ito, Papa- sa PMA ay naglabas na ho ng Naglabas isa. na, isa-isang naglalabas ngayon ang mga sundalo, ang mga officers Hindi na sila takot. ng kinalang hinanakit dito sa kabulastugan nitong gobyerno. Ito si Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Paring itong new model ay pinagsinungalingan ngayon. Yan. Pinagsinungalingan ngayon na there's such Itinatanggi. tinatanggi ngayon itong Gibo Teodoro, itong new model, at dahil mukhang naglabas ang China para patunayan na mayroong usapan between Westcom commander at ang Chinese officials, mayroong para matiwasay ang deliver ng ating mga supplies papuntang Ayungin Shoal, ay pinagsinungalingan ngayon ni Gibo at nagtitreten pa. Kasi mukhang nakuha ng China yung conversation o yung usapan ng isang general at saka yung China, at nalaman ngayon na ang pinag-usapan pala ay para magkaroon ng magandang relasyon sa pag-deliver, para wala ng mga water cannons na madadama. Pero dahil ito ay sikreto na deal ng Armed Forces, ng NSA, ngayon, ginagawa nilang fall guy. Itong si Vice Admiral Albert Carlos. Vice Admiral Carlos, na wala daw ganong deal. At dahil nag-threaten ng China na ilabas, kasi pinatunayan nila na mayroong ganong deal, sasampahan daw ng kaso ni Mr. Gibo Teodoro ng wiretapping daw ang China. Pakinggan natin yung video. Nakakatawa. Ito. Pakinggan natin yung sinasabi ni Gibo. Uy, sino? Okay naman. Ano? Sir, syempre, pinag-uusapan yung alleged leaked, Teka. Ito lang ang masasabi ko. Please, hindi ako sasagot na ng follow-on questions. Yes, sir. Pakinggan nyo na lang. Sana naman huwag i-editorialize, huwag i-heading na iba ng ating mga home stations. Yes, sir. Di umano may pahayag ang Chinese Embassy sa Pilipinas na merong punong alleged recording sa isang kawani ng Armed Forces of the Philippines, the authenticity of which I doubt, given the propensity of the Chinese government to engage in malign information activities. Ngayon, ito ang dapat natin tutukan at dapat intindihin na ating mga kababayan. Kung itong statement ay totoong galing sa Chinese Embassy na sila ay nag-recording ng sino man sa Pilipinas, sila ay umaamin na lumabag sila sa batas ng Republika ng Pilipinas, particularly the anti-wiretapping law. At sila ay gumawa
Kung totoo man ito ng bagay na labag sa international relations at labag sa batas dahil hindi sila nakipag-ugnayan sa Department of Foreign Affairs at sila'y umoperate na pailalim kung totoo ito. So, sa ganang amin, ito ay iiwanan namin sa Department of Foreign Affairs na alamin ang katotohanan kung ano talaga ang nangyari at kung ito talaga ay nangyari dahil ito ay gawain di umano ng Chinese Embassy mismo na paglalabag sa batas ng Republika ng Pilipinas. Dapat alamin kung sino ang responsable dito at alisin sa Republika ng Pilipinas. Sa ganang amin, kami ay magpapatatag ng aming operational security measures given the fact na meron na talagang disinformation, malign influence, at hindi kanais-nais na mga gawain ang mga ahente ng ibang gobyerno. Kami ay gagawa ng kaukulang mga hakbang upang maproteksyonan ang Department of National Defense, ang Armed Forces of the Philippines, at ang ating mga kababayan. Uulitin ko ang statement ng Department of Foreign Affairs. Tanging presidente lamang ang pwedeng pumasok sa anumang kasunduan hinggil sa West Philippine Sea o anumang internasyonal na bagay through the Department of Foreign Affairs. Walang binigay na pahintulot ang presidente o sino mang opisyal ng kabinete hinggil dito. Kaya mali ang pagtatahol ng mga opisyal di umano ng Chinese Embassy dito. Sana maliwanagan ang ating mga tao. Uulitin ko, kung totoong galing ito sa Chinese Embassy, umaamin ba sila na sila ay lumabag sa batas ng Republika ng Pilipinas? Yan ang kasagutan na dapat sa kanila tanungin. Thank you. Mukhang Tama ka na, Gibo. Kung anong pinagdadaldal mo, ha? Rattle. Wala tuloy yung pagka-bartap nutcher mo. Ha? Oo. Eh, sinasabi mo, ha? Ang Chinese ay gumawa ng paglabag. O, tapos sasabihin mo, kung totoo ito. Alam ba? Gumawa ba? O, haka-haka mo lang ito at nagdadaldal ka na wala pa naman. Tapos, sa umpisa pa lang, ayaw mo magpa-interview. Tapos, inaasabi mo na, ina-allege mo yung kawani. na mayroong isang kawani na kausap kuno. Pero ikaw nagdadaldal eh. Bakit hindi mo Ipresenta. ipresenta yung kawani? Bakit ikaw? Ikaw ba yung kawani? Na ano? Hindi. Bakit hindi mo ipresenta para ang taong bayan na ang maghusga kung totoo ba o hindi? Pero pinagtatakpan nyo para may tinatago kayo sa sambayanang Pilipino. Paring ano, anong masabi mo dito? Ikaw, well-versed ka dito sa mga kabulastugan, itong Gibara ba? Ano ang apelido nito? Teodoro. Teodoro, kasi inaayawan ito ng uncle niya eh. Pupunta tayo doon mamaya. Unang-una ho, ang lahat ng konversasyon involving an embassy, foreign embassy in our territory, no? Ay lahat ho yan talaga nire-recording for security purposes. SOP ho yan. At kung meron kailangan dyan na pag-aralan pa, talagang ginagawa ng transcript yan. Ako po ay nagtrabaho sa Embahada ng Pilipinas sa Washington, D.C. ng about 7 years. At alam ng administrative section namin kung ano yung mga tawag na ginawa namin during the day, kung ilan doon ang personal, ilan doon ang towards the State Department, towards another embassy, towards an outside party, towards your family. Alam nila. At in fact, occasionally may mga tumatanggap sa amin that you're making too many
personal calls during working hours. So, alam ho nila, minomonitor talaga nila because security is a very important feature in a foreign embassy in a foreign country. Ngayon, yan pong soil on which the foreign embassy stands is their own territory. Yan po yung principle ng extraterritoriality sa international relations na obviously hindi alam nitong Bartap na chair ng 1988 na si Gibo Teodoro. No? At saka masyadong eager beaver ka, paring Gibo. Alam namin na gusto mong tumakbo uli na senador, which the people rejected you at first. Pero, with due respect, kulilat ka pa rin ngayon sa survey. Bakit masyado kang desperado na magbibigay ng mga press conference? Bakit hindi mo ipaubaya sa Department of Foreign Affairs, doon sa Secretary of Foreign Affairs, who are well-versed in the relationship among countries, among nations, about diplomatic immunity. Hindi naman ito subject ng local law. May immunity yan. But even then, bakit ikaw nagdadaldal? Sabi mo, allegedly, may kawani na sinasabi ng China. Now, nasaan na yung kawani? Bakit yung tinatago? Bakit kayo may tinatago sa sambayanang Pilipino? Kung talagang you are honest, you are transparent to the Filipino people, then let General Carlos come up in the open. And if he is committing any crime for talking to the Chinese and making arrangement which has redound to the benefit of the Filipino, then you punish him. You punish him, you court-martial him, and so on. Pero ang gusto madinig ng mga miyembro ng armed forces, yung mga kanyang mga kaklase, yung mga ordinary soldiers, ay bakit nyo siya tinatago? Nasaan na ba? Nag-leave of absence daw, pero missing. Why is he missing? Why is he not talking? If he is the subject matter of the Chinese, revelation of certain talks, bakit wala si General Carlos? Bini-brainwash nyo pa ba? Nilalagyan nyo pa ba ng towel at tubig sa mukha niya para ma-brainwash nyo? Para bago nyo ilabas? Or what are you doing to one of the most decorated general, and who is very well versed? Ano itong talent ni Carlos? Well versed in the field of maritime. So, itong tao na ito, mas matalino pa sa inyo, tinatago nyo. And he is in the best position kasi nag-aral yan sa US, nag-aral din yan sa China. Kaya medyo ang objectivity niyan, balanse. And he is most capable of delivering a peaceful delivery to our soldiers at the BRP. Without firing a water cannon. Yes. Ang nangyayari tuloy ngayon, nakakaroon ng division sa loob ng Armed Forces of the Philippines at isang kaklase ni Secretary Eduardo Anyo sa PMA ay naglabas na ho ng isa-isang naglalabas ngayon ang mga sundalo, ang mga officers. Hindi na sila takot. Nang kinalang hinanakit dito sa kabulastugan nitong gobyerno. Ito si Lieutenant General Orlando de Leon.
is now asking you, Gibo, you, Anyo, to resign. Ito, basahin natin. Ang Video. hinaing ni Lieutenant General Orlando de Leon. Sinabi ni Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. na handa siyang paalisin ang mga executive ng Chinese Embassy na sangkot sa wiretapping sa Pilipinas kasunod ng pag-aangkin na ang China ay may audio recording ng isang tawag sa telepono sa hepe ng Western Command. Naglabas ang China ng audio recording na sinasabing isang pakikipag-usap sa telepono kay Western Command Chief Vice Admiral Alberto Carlos upang suportahan ang pahayag nito na mayroong kasunduan para sa isang new model upang pamahalaan ang tensyon sa Ayungin Shoal. Bago nito, kinumpirma ng AFP na nag-leave si Western Command Chief Vice Admiral Alberto Carlos ngunit walaan nila itong kinalaman sa umano'y kasunduang new model sa pangangasiwa sa West Philippine Sea na iginiit ng Chinese Embassy na sinang-ayunan ng Westcom. Pero walang naniniwala na inalis sa pwesto si Carlos dahil sa pangunguna nito na makipag-usap sa China na ang nasa balita naman ay may basbas ng kanyang mga highest official. Dahil napatutuhanan ng mayroong ngang New Model Agreement, tila agad na nilaglag si Carlos upang kung magsalita man ito ay wala na siya sa posisyon at palabasing nagsisinungaling lang at naninira. Kaya naman, maraming kabaro nito ang naglabas ng kanilang suporta at sinabing nasa likod sila ng nasibak na si Carlos. Hanggang sa ang isang general na si Orlando de Leon ay nananawagan na mag-resign na ang kaklase niyang si Secretary Anyo at ang DND Secretary na si Gibo Teodoro. Ibinunyag din nito na tila may sariling kopya si Carlos sa nasabing audio na kung saan hawak nilang at may lalabas niya sa tamang panahon dahil tila natunugan nitong siya ay ilalaglag. Ayon kasi sa buong pahayag post nito ay, "Below, with his permission, is a conversation I had with APMA underclassmen. His sentiments are shared by soldiers both active and retired. Gibo and Anyo better resign. These two are fomenting a culture of distrust between seniors and subordinate." Sir, reading the excerpts of alleged comm between Kaloy and PRC. I don't see anything wrong with the substance because it will de-escalate the situation and our troops will be resupplied peacefully. I don't think Kaloy will lie regarding approval, prior knowledge of his superiors. He's not dumb and knew it's way above his pay grade to talk directly to the Chinese without the full knowledge and go signal of his superiors. He's aware that this peaceful, back channel, is being recorded and I bet he also made recordings of it to cover his ass just in case his superiors throw him under the bus. He confirmed multiple times in the call that his bosses were aware and he's just representing them regarding the deal. The problem there, sir, Gibo came out with a statement days ago that he's got no comm with PRC regarding WPS nor authorized anyone to do so. They also denied the existence of any deal whilst insinuating that Evil Digong made a deal before his prerogative being the chief executive BTW. Yes, sir, the question remains, are they now willing to escalate tension with PRC just to cover their lies? Matapang, sir, as if it's their balls on the line. Pag nagkapitpitan ng bayag, they'll throw all the dead soldiers, marines and sailors under the bus too. Ang issue na ito ay binigyan naman ng comment, reaction ng ilan pang personalidad sa social media. Ayon nga kay Joy De Vivra ay, PRRD offered the DND position to Gibo Teodoro twice. First was after winning in 2016, the second one was in August 2016. He begged off in both occasions and said that he wanted to help the Duterte admin as a citizen. Akala ko dahil sobrang taas ng standard ni Gibo that is why he doesn't want to be part of the Duterte's cabinet, kaya tumanggi siya. At that time, ang taas ng tingin ng mga tao sa kapasidad ni Gibo. We see him as someone who could have done a better job than Pinoy. The one that got A away. Tapos ngayon, wiretapang lang pala ibabanat niya. Puta. Ayon naman kay Adrian Pascual ay, ganito po kasi yan ha. Every time may persecuted PMA year because of civilian politics, ang buong klas niyan ang makakalaban mo. They will protect their mista at all cost. Isama mo na din mga tao at naging tao niya. Kaya good luck po sa pag-collect ng maraming mga kalaban. It's like a solitaire.
its It's deck. its deck of mahjong is falling down. Ah? So that means na House ang of ating armed forces of the Philippines ay mapagmasid. Much more yung mga pulis. Ang alam ko, ang mga pulis ay naghihinakit na matagal-tagal na. Ito ngayon, nagkabistuhan na sa Kabulastugan. And General De Leon, De Leon ba yun? Oh, dali yan. General De Leon has said it all. So, tama si former Speaker Alvarez, na Bebot Alvarez, na it's about time that sabi niya, you should now withdraw your support dahil binababoy kayo ng inyong mga superiors. Hindi kayo pinapatrabaho ng karapat-dapat. Kasi puro pamulitika, puro image, puro kabulastugan ang ginagawa nitong can you imagine his own classmate pinaparesign ito si Anyo? Tingnan nyo. And there's no stopping to this. My goodness, paring Ado. Yeah. And this has become precarious kasi masyado nang nagiging bold ang mga provocations ng Pilipinas dyan na pinalalabas nila China ang aggressive. Alam nyo, sa punot dulo ng mga claims dyan, ay ever since we had this program, we have been trying to elucidate, to inform the public na napaka-brittle ng claims ng Pilipinas sa South China Sea. Pero tayo pa ang mainit ang ulo. So, ang nangyayari ngayon ay para bang lumalabas ngayon sa taong bayan na tayo ay nadadrag sa gera na dito sa ating bansa ipagtatanggol, pag-aawayan. We have become a proxy to another power. At dito sa susunod nating feed, this justifies why this behavior of Teodoro and Ed Año is of national interest, no? And At saka, concern. It has put us in clear and present danger. At saka pinapahamak tayo. Bawal dapat ito. Pero pinapapasok nila yung mga armas na weapons of mass destruction, weapons of superior and very potent weapons. Ito, nagreklamo tuloy ang Beijing dito sa mga pinapasok ng mga armas kasi papahamak nila ang Pilipinas. Basahin natin ito at explain natin. Beijing raises serious concerns after U.S. stations Typhoon weapon system in the Philippines amid South China Sea tensions. China has raised serious concerns about the U.S. deployment of a mid-range missile system in the Philippines during a meeting in the with South Asian nations. The United Nations temporarily stations. The United States temporarily stationed the Typhoon weapon system capable of supporting Tomahawk cruise missiles and SM-6 anti-aircraft missiles in the country during joint military drills last month. It was the first time it had stationed such weapon system in the country, which has repeatedly clashed with China in the disputed waters of the South China Sea in recent months, raising fears about the risk of an armed conflict. Okay. Ngayon, let me explain kung ano itong Tomahawk missile. Yes. Itong Tomahawk missile has an operational range of more than 2,500 kilometers. Malayo. Aabot ho ng Guam yan, aabot yan ng North Korea, aabot yan ng Thailand, aabot yan ng Indonesia sa South. So, yan pong malaking circle na yan, no?
pag merong na-threaten dyan, they can launch a preemptive attack against the Philippines. Hindi lamang po China. No? Anybody. Now, itong Typhoon missile system can launch the Tomahawk. And the Tomahawk can be enabled to carry nuclear weapons. Yan po ang problema dito. Pumasok na to mid-range missiles ang ating mga kliyenteng Amerikano at dinala yung equipment na yan dito sa Pilipinas. Pag yan po ay hindi inalis, there are two treaties of ASEAN that we are violating. Number one, that we are a zone of peace, freedom, and neutrality. Wala, bawat lang nuclear. And pangalawa, yung bawal ang nuclear capability. So, baka po pati ASEAN ay isapuera tayo at alisin na tayo sa asosasyon na yan. Thanks to Marcos, thanks to Gibo, thanks to Anyo. Ito yung triumvirate na pinapahamak ang taong bayan sa giyera. Kaya kayo, sasama pa ba kayo dito sa mga ito? Kayong mga sundalo, kayong mga pulis, kayo lahat yan. Remember, the armed forces is the guardian. It's the protector of the state and its people. So, when will you move? Si Mr. De Leon, General De Leon, nagsalita na. Marami nang nagsasalita. Itong mista ni General Albert Carlos, nagsalita na sila. There will be more. Hindi na biro. Ngayon, ang sinasabi lang po namin dito, nasa ating konstitusyon, no? Now, we renounce war as an instrument of national policy. Pero mukhang ito pong administrasyon na ito has adopted war and not even of our own making. Wala naman tayong gera sa China and yet naiipit tayo sa gitna. We have allowed 9 EDCA sites na pasukan ng mga Amerikano, ganong wala naman tayong, we are not in conflict. in conflict with any other country.